think that's the best lesson in life dito sa amin sa buhay sa Canada is that ano ba yung purpose mo, bakit ka nag-Canada? Sino ba naman ang ayaw ng magandang bahay? Sino ba naman ang ayaw ng bagong bahay? Yan yung talagang naging lesson namin ni Aisha, and yan yung mga bagay na ayaw na naming balikan. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik man pa. Turning over. Woo! You know, adjust natin lang konti. Masyado siyang maliwanag. So kapag mag-uumpisa ka ng buhay sa Canada, may isa sa mga talagang hindi mo maiiwasan. Hindi ko rin ma-explain eh. Habang tumataas yung sahod mo, ganun din na tumataas yung expenses mo every year. Na-experience namin yan nung nag-umpisa kami ng 2013, nag-umpisa kami ni Aisha, minimum na sahod, $10 if I remember it right. So nag-umpisa kami sa sahod na $10.45 per hour. So yung nag-work kami sa Tim Hortons, it's way back 2013. Masasabi ko talaga na naranasan mo, ma-apply mo siya talaga in the future eh. Mararamdaman mo. Kasi isa sa mga talagang binabalik-balikan namin at pinag-uusapan namin ni Aisha, the more na tumataas yung sahod mo, the more na mas marami kang gustong gawin. The more na mas marami kang kukumputin, the more na mas marami kang gusto mong makuha. 2013, habang pataas ng pataas yung sahod, kasi hindi ka naman magme-maintain ng minimum income eh. Every year, dapat may progress. Dapat every year, meron kang bagong mangyari or dapat merong ganap sa buhay mo dito sa Canada. Una namin nabili sa sahod na $10.45 per hour. So, nakabili kami noon, una namin inuna is yung sasakyan dito sa Winnipeg or dito sa Manitoba. Kailangan mo talaga ng sasakyan. So it's a must. Established ka eh. So talagang given na yun. Credit cards, nandiyan na. Paparating na yung credit cards eh. Sa mga requirements dito sa Canada para makakuha ka ng credit card is that meron kang dapat na trabaho. So the more na tumataas yung sahod mo, yung expenses mo tumataas din. Kasi you feel like na kaya mong magbayad ng utang. Hindi pala siya ganun kadali talaga. Kasi pag yan naipon ng paunti-unti sa iba't ibang purchases, guys, pag naipon yan, sobrang laki. Ang hirap bunuin. Tulad na lang ng sasakyan. Bibili ka, mag-purchase ka ng bagong sasakyan, 7 years, sabi natin 5 years or 7 years mo siyang bubunuin. Isasama mo pa yung mga credit card purchases mo na hanggang ngayon binabayaran mo ng monthly within the minimum range. Ang bigat nun mga dre. Kakapanood ko ng ni Rice, napapadre tuloy ako. Pag naipon yung mga yon, based on our experience so sana hindi nyo na ma-experience yon. So ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, i-challenge nyo yung sarili ninyo na sa pagtaas ng sahod nyo, dapat yung expenses na meron ka, i-maintain mo. Pakahirap gawin nun. Sa pagtaas ng sahod mo, i-maintain mo kung ano yung expenses mo. Kasi darating yung point na minsan yung sahod mo ito na, pero yung expenses mo, hindi mo namamalayan. Mas mataas na. Nagni-negative ka na doon sa income na meron ka. And you're just going to end it up na kailangan mo maghanap ng part-time job. Kailangan mong humustle, kailangan mong grind, kailangan mong hindi matulog para maintain mo, makuha mo yung mga gusto mo. Yan yung nangyari sa amin from before na ayaw na naming balikan. That is some experiences na pwede kong i-share sa inyo na hanggat maaari sa pagtaas ng sahod nyo rito sa Canada, kasi hindi ka naman mag-maintain lang sa minimum eh. At some point, tataas yan. Gusto mo mag-aral para tumaas yan. Gusto mo maghanap ng panibagong trabaho, tataas yan. Kung bago ka rito sa buhay sa Canada, sa pagtaas ng sahod nyo, pilitin nyo na i-maintain nyo yung expenses ninyo hanggat maaari. Ito, based on our experience huwag nyong hayaan na tumaas yung expenses ninyo. Pero yung sahod na meron kayong everyday is naging stagnant. Okay? Hanggat maaari, pataasin nyo yung sahod mo, tapos yung maintain lang yung expenses. Yan yung talagang naging lesson namin ni Aisha. And yan yung mga bagay na ayaw na naming balikan. Bakit ko to sinasabi sa inyo? May mga tao kasi dito sa nakapaligid din sa atin, sa environment na ginagalawan mo. So you have to choose your audience din eh. May nagsuggest sa amin, maganda na yung sahod nyo, maganda na yung cash flow ninyo. Bakit hindi kayo bumili ng bagong bahay? Bakit hindi kayo bumili or umalis kayo dito sa lugar na to? Doon kayo sa mga gong develop na mga lugar.
So sabi namin, hindi namin alam kung paano sasabihin yon, or hindi ko alam pa, mas matanda sa akin yung yung nagtanong eh. Kaya nyo na if nag-average kayo ng mga $900 to $1,000 dito sa mortgage dito sa bahay na to. Bakit hindi kayo lumipat? Magdadagdag lang kayo ng additional $500 sa work cash flow na meron kayo. Kaya nyo na. So kami ni Aisha napaisip na lang din. So sabi namin, oo, kaya kung sa kaya. So kami na lang ni Aisha nag-uusap nito. Sino ba naman ang ayaw ng magandang bahay? Sino ba naman ang ayaw ng bagong bahay? Ayan. Sino ba yung ayaw na maka-experience ng, alam mo yon, malaking bahay na kayang i-accommodate ang bisita? Or sabihin nating magandang bakuran na kayang na decent, na maganda, masabi mong pang yayamanin, di ba? Kami, gusto namin ng ganon. Pero if you'll try to think of it, panibagong bahay, panibagong gastos. So parang ayaw na namin balikan yung nakaraan namin na, alam mo yung kayod ka ng kayod, struggle ka ng struggle para bayaran yung mga bills na yan. Tapos at the end of the day, makikita mo yung bangko mo nagni-negative, which is wala ka nang mai-save para dun sa mga susunod na araw. And right now, sabi namin ni Aisha, we'll just have to stick what we have right now. Kasi hindi ko naman sinasabing nakaluwag-luwag na, pero mas magaan yung cash flow. Yung alam mo, makapagtabi ka ng $200 to $300 bi-weekly, malaking bagay na yun. And lahat ng expenses mo tapos na, as in meron ka pa rin extra natitira na 200 na itatabi mo. Malaking bagay yun mga pre. Sobrang relief yun para sa amin. May mga nakikita rin talaga ako na, alam mo yun, may struggle pa rin. Yung mga ibang mga Pilipino na nandito, minsan nakapagkwentuhan din namin na minsan negative na rin daw yung as in, alam mo yun, wala na rin daw natitira. It's a life change, or it's a choice of life kung ano yung gusto mong gawin. Pero pag hindi kaya ng budget, pag hindi kaya ng expenses, pag hindi kaya ng sahod, yun, doon ka mapapa part time eh. Kasi nagbi-build up yung mga expenses. So ayun, pero alam mo yung experience namin ngayon na masasabi mong luwag-luwag, yun na yung nararanasan namin sa ngayon. And it took us about 10 years. Mag-11 years na kami this coming July. So it took us 10 years para ma-experience lahat ng bagay na yun. And I think that experience, yung pinaranas namin from before, yun yung nagiging lesson namin sa buhay ngayon dito sa Canada, na ayaw na naming balikan. Ayaw na namin balikan yung buhay na walang natitira sa sahod mo. Alam mo yon. And right now, mas marami kaming oras. And I can say, mas marami kaming oras ngayon sa family. Lalo na ako. Nakakapag-create na ako ng video ngayon. Mas marami akong na-spend sa mga kids ngayon. Alam mo yon, nakalagaan ko sila dito sa bahay. Yung oras ko sa trabaho, nabawasan na rin. Nagpabawas ako ng oras sa trabaho. Kasi nga, may mga bagay na gusto rin akong gawin na kaya na ng expenses namin dito ni Aisha, na kahit siya lang yung talagang humahataw. And even si Aisha, hindi naman siya full time sa trabaho ngayon, pero alam namin na every day, every month, merong natitira pa rin sa amin. And I think that's the best lesson in life dito sa amin sa buhay sa Canada, is that ano ba yung purpose mo, bakit ka nag-Canada? Simpleng buhay, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng nakakain ka ng 3 beses sa isang araw, nakakapag-save ka kahit papaano na meron pang konting natitira. At syempre, yung pinaka-importante is you really have time for your family and your health. Yan, pinaka-importante yan, yung health nyo. Alagaan nyo rin, kasi the more na the more na humahataw tayo ng humahataw sa trabaho, sometimes nako-compromise yung ating health. So yan, 5 bagay or 6 na bagay na bakit ka nga ba nagbuhay Canada. Is it something na gusto mo makuha yung mga gusto mo, or sabihin natin simple yung buhay mo dito sa Canada, and that is something na gusto mong ma-achieve. And I think that's the purpose bakit tayo gumagawa ng mga desisyon natin sa buhay, bakit iniwan natin yung Pilipinas para may pagpalit or makipagsapalaran dito sa buhay sa Canada. And that is something that tip na sana meron kayong natutunan, or yung sharing na ganito, sana meron kayong na input
kahit papano. Kasi nandito ka na sa Canada, yung mga sinasabi ko sa inyo, naranasan na namin. And at some point kung mag-uumpisa ka pa lang, darating ka na rin yun sa point na sinasabi ko na sa pagtaas ng sa pagtaas ng sahod mo, ganoon din ang pagtaas ng expenses mo. So ilang, sinishare ko lang sa inyo, baka may mapulot kayo or at some point along the road ng journey niyo dito sa Canada is ma-experience nyo yon. At some point, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo. So siguro dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. And once again, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. Maraming salamat sa mga subscribers and mga viewers na patuloy na sumusuporta sa channel na to. Kahit na ang title ng mga video natin ngayon, starting today, ang title ng mga videos natin ngayon is one word na lang, para hindi tayo masyadong maingay sa madlang people or sa internet. Mas maganda yung konti and just choose our audience na makaka-relate dito sa buhay sa Canada. So once again, I'll see you on to the next one. Peace! Good job, ate. Wow! So we have our Happy Meal breakfast. Ito na yun. So pancake lang sila. Then si Arya. Pancake at saka itong hash brown. Can I put the hash brown here? Yan. And then yan. So go eat. Ito na yung breakfast namin for today. This is my breakfast. That's your breakfast. I Wow. want to see it.